Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang ating latest update ngayong araw para araw dito sa minomonitor nating low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ayon nga po sa ating advanced weather forecast ng European Center, ito nga po ay isa ng ganap na tropical depression or mahinang bagyo. At ito nga po ay posible ng pangalanan ng bagong pag-asa DOST ng bagyong Ineng. At ito naman po ay mababa ang tsansa na magkaroon ng landfall scenario dahil posible po yan lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility at dediretso po yan sa may parte ng karagatan ng Japan. Sa ngayon nga po, patuloy na nakaka-apekto pa rin yung extension ng kaulapan ni bagyong Hana at paghatak nito sa habagat. At pati na rin ngayon itong si Bagyong Ineng ay mas pinalalakas ngayon yung habagat na magdudulot nga yan ng mga pag-ulan sa Batanes, Cagayan, Isabela, Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Metro Manila, natitirang bahagi ng Ilocos, Apayao, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas at natitirang bahagi ng Luzon. Asahan din natin meron na tayong mga pulupulong pag-ulan sa may parte ng Visayas at ng Palawan. Meron din naman tayong mga isolated rain shower sa may parte ng Davao at Butuan, Pagadian ay makakaranas tayo ng mga isolated rain shower. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito sa ating advanced weather forecast, mapapansin nga po natin yung paglabas ni bagyong Ineng at ito po hahatakin pa rin po niyan yung habagat na magdudulot ng pagulan sa western section ng ating bansa. At pagkatapos po niyan, may mga aasahan pa po tayong panibagong low pressure area na mabubuo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagsapit naman ng September 8 hanggang September 9, magkakaroon na naman po tayo ng panibagong low pressure area dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at apektado pa rin po tayo nung ating habagat at magkakaroon nga tayo pa rin ng posibleng tail end of cold front na makakaapekto nga dito sa extreme northern Luzon. At pagdating naman ng September 10 hanggang September 11, magkakaroon tayo ng posibleng low pressure area muli dito nga sa may extreme northern Luzon. Ayon po yan sa advanced prediction ng European Center. At mababa naman ang tsansa sa ngayon na maging isang ganap na bagyo. Magdudulot pa rin po ito ng mga pag-ulan sa ating bansa kung mapapansin nga natin yung paglakas pa rin ng habagat na hahatakin nitong panibagong sama ng panahon sa extreme northern Luzon ay magdudulot muli yan ng mga pag-ulan sa ating bansa. Pagdating naman po ng September 13 hanggang 14, tuloy-tuloy pa rin po makakaranas tayo ng habagat at magdudulot pa rin po ito ng mahina at katamtamang pag-ulan. Agad inuulit natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman pa natin yung mga posibleng scenario nitong mga sama ng panahon na nakikita natin ngayon sa advanced weather forecast. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.